Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Noong nakaraang video, pinag-usapan natin ang pagkaantala sa paggawa at paghahatid ng dalawang karagdagang Tarlac-class landing platform docks o LPDs na inorder ng Philippine Navy mula sa PT PAL Indonesia. Napag-usapan natin kung gaano kahalaga ang mga barkong ito hindi lang sa military operations, kundi lalo na sa disaster response at humanitarian missions. Pero ngayong araw, lalaliman pa natin ang usapin. Sapagkat habang delayed na nga ang proyekto ng ating Navy, may bagong komplikasyon na pwedeng magpalala pa ng sitwasyon, ang kasalukuyang malawakang unrest sa Indonesia. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Balikan muna natin saglit. Noong 2022, pumirma ang Department of National Defense ng kontrata sa PT PAL Indonesia para sa dalawa pang LPDs. Ang expectation, mas modernisado at mas malaki sila kumpara sa unang dalawang barko, ang BRP Tarlac at BRP Davao del Sur. Ang problema, ayon sa ulat ng Janes, hindi natupad ng PT PAL ang ilang production milestones. Inilatag ang kills noong January at May 2024, pero pagkatapos noon bumagal ang trabaho. Wala pang malinaw na delivery date hanggang ngayon. Ngayon, habang nakabinbin pa ang project na ito, sumabog naman sa Indonesia ang matinding protesta. Ayon sa ulat ng Financial Times at Reuters, nagsimula ang galit ng publiko dahil sa lavish perks ng mga mambabatas. Isipin ninyo, bawat miyembro ng House of Representatives sa Indonesia ay tumatanggap ng monthly housing allowance na 50 million rupiah, halos 3,000 United States dollars, o mahigit 160,000 Philippine pesos kada buwan. Kung ikukumpara sa karaniwang sahod sa Jakarta, halos 10 beses itong mas mataas. Kaya maraming Indonesians ang nagsabi, habang kami nagdurusa sa inflation at kawalan ng trabaho, ang mga politiko ay namumuhay ng marangya. Doon nagsimula ang apoy, pero lumala ang sitwasyon nang pumasok ang mas malalim na factors, kawalan ng trabaho, taas ng buwis, at kawalan ng tiwala sa gobyerno ni Pangulong Prabowo Subianto. Mas lalong uminit ang galit matapos ang pagkamatay ni Afan Colonel 1, isang 21 anyos na delivery driver, na napatay matapos masagasaan ng armored police vehicle habang may kilos protesta. Ang kanyang pagkamatay ay nag-viral sa social media at naging simbolo ng police brutality. Dito na tuluyang sumiklab ang malawakang riot. Ngayon, may mga nasawi na sa iba't ibang lungsod, may mga gusaling sinunog, at libu-libo ang inaresto. Sinasabi ng Reuters na higit 32 probinsya ang apektado ng protesta, ibig sabihin nationwide na talaga. Bukod sa kaguluhan sa lansangan, may malalim na epekto ang unrest na ito sa kabuuang takbo ng ekonomiya ng Indonesia. Ayon sa mga eksperto, ramdam na ng merkado ang pagbaba ng tiwala ng mga mamumuhunan. Ang rupya ay patuloy na humihina, at ang stock market ay nagkaroon ng malalaking pag-urong nitong mga nakaraang linggo. Ibig sabihin, kahit ang malalaking kumpanya tulad ng PT PAL ay hindi immune sa pressure na dulot ng pabago-bagong sitwasyong pampolitika at pang-ekonomiya. Dagdag pa rito, naapektuhan din ang supply chain at transport system. May mga ulat na ilang major ports at shipping routes sa Indonesia ang nakakaranas ng delays dahil sa protesta at mga strike. Para sa isang industriya na heavily reliant sa imported materials at international logistics, tulad ng shipbuilding, malaking hadlang ito. Hindi rin natin dapat kalimutan ang epekto sa workforce. Kapag tuloy-tuloy ang kilos protesta at may banta ng karahasan, natural lang na bumaba ang productivity dahil maraming manggagawa ang natatakot pumasok o naabala ang operasyon ng kanilang mga kumpanya. Sa ganitong sitwasyon, mas nagiging makatotohanan ang posibilidad ng mas malalang delay sa paggawa ng dalawang karagdagang Tarlac-class LPDs. Ano ang kaugnayan nito sa Tarlac-class project? Sa unang tingin, baka sabihin ng iba, internal issue ng Indonesia yan, anong kinalaman yan sa Navy project ng Pilipinas? Pero kung titignan natin ng mas malalim, malaking implikasyon nito. Una, domestic instability katumbas industrial slowdown. Kung may nationwide unrest, maaapektuhan ang operations ng PT PAL mismo.
Hindi lang dahil sa logistic disruptions gaya ng transport at supply chains, kundi pati mismong workforce morale at safety. Kapag tuloy-tuloy ang rally at riot, posibleng magkaroon ng work stoppages o production delays. Pangalawa, priority ng gobyerno. Ang focus ngayon ng Indonesia ay paano patatahimikin ang protesta at paano i-restore ang political order. Natural, ang defense exports gaya ng LPD project para sa Pilipinas ay hindi magiging top priority. Pangatlo, economic pressure. Kapag bumabagsak ang stock market at currency ng Indonesia, gaya ng nangyayari ngayon, lumiliit ang flexibility ng kanilang government at private industry para pondohan at ipursige ang mga international projects. Huwag din natin kalimutan na may geopolitical dimension nito. Kung ang gobyerno ni Pangulong Prabowo ay mahina ang kapit dahil sa unrest, maaari itong maging vulnerable sa pressure mula sa malalaking bansa gaya ng China. Tandaan natin, malalim ang economic ties ng Indonesia at China sa ilalim ng Belt and Road Initiative. Kung sakaling magkaroon ng subtle influence, hindi malayong pwedeng maapektuhan ang defense deals ng Indonesia sa ibang bansa, kasama na ang Pilipinas. Sa madaling salita, kung gusto ng China na hindi masyadong lumakas ang Philippine Navy, mas convenient para sa kanila na manatiling delayed ang delivery ng LPDs. Para sa atin sa Pilipinas, dalawang bagay ang dapat isipin. Una, operational gap. Habang wala pa ang dagdag na LPDs, dalawang operational ships lang ang meron tayo. Ibig sabihin, kung may sabay-sabay na disaster o crisis sa West Philippine Sea, kulang ang sealift at command platforms. At pangalawa, dependence sa foreign supplier. Nakikita natin dito ang risk ng sobrang pag-asa sa isang supplier. Kapag may internal unrest ang bansang pinagmumulan ng armas o barko, damay tayo sa delay. Ano ang dapat gawin? May ilang aral dito. Stricter oversight, dapat hilingin ng Pilipinas sa PTPAL at Indonesian government na magbigay ng malinaw na updated delivery schedule kahit may unrest. Diversification, maghanap ng ibang shipbuilders sa Korea, Japan, o Europe para hindi nakatali sa iisang supplier. Local shipbuilding, sa mas mahabang panahon, dapat mag-invest ang Pilipinas sa sariling kakayahan na magtayo ng ganitong klase ng barko. May Subic at Batangas shipyards tayo, at pwedeng simulan kahit joint ventures. Diplomatic engagement, gumamit ng ASEAN at bilateral channels para siguraduhin na hindi masasakripisyo ang ating kontrata dahil sa internal politics ng Indonesia. Mga kababayan, malinaw na ang pagkaantala ng dalawang karagdagang Tarlac-class LPDs ay hindi lang simpleng isyu ng production timeline. Ngayon, nadagdagan pa ng komplikasyon dahil sa malawakang unrest sa Indonesia. Ang tanong, gaano katagal pa bago natin makuha ang mga barkong ito? At paano dapat mag-adjust ang Pilipinas kung patuloy na nagiging unstable ang sitwasyon sa bansang supplier? E-comment ninyo ang inyong opinyon. Sa tingin ninyo ba dapat pa rin tayong magtiwala sa PTPAL at hintayin ang barko? O panahon na para seryosohin ang local shipbuilding at maghanap ng alternatibong suppliers? Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klase ng analysis, huwag kalimutan mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang balitang may kaugnayan sa ating sandatahang lakas at pambansang seguridad.